Paano ko Oh, ba tatratuhin yung taong who used to be my best friend? paano ba mag-cut off ng mga taong di na healthy sa buhay ko? How to handle things that falling apart. Crazy pa 30 na ako, still wondering my purpose. Ang taba ko, pero ang sarap kumain. Paano ba to? Paano ba pagkakasyahin ang energy sa maghapon? I am in my mid-30s at parang hindi matapos-tapos ang gagawin sa araw-araw. Paano ba maglaba? 30 minutes na ako kuskus. Andun pa din yung stain, my color safe, tas breeze ko ng pagod na ako. Paano ba mabuhay? Sabi niya, paano magkabit ng window blinds mag-isa? Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hello again. Hi, Sharon. Hi again there. It's another paano ba to episode na nakaka-excite And dahil hopefully, iba-iba ang mga questions. and di ba? Na-zoom din ako. Sana nagustuhan niyo yung latest episode namin last week, di ba? Latest episode last week. Oh, tama Yung previous naman. episode. Yeah. Previous episodes. Yeah, sana may natutunan kayong mga pangaral namin doon. Although, alam mo yun, it depends naman sa mga buhay-buhay natin kung mag-a-apply yung mga pinagsasabi natin. Oo, And tsaka this week, marami tayong, free naman sila mag-comment din kung meron sila mga additional or mga correction, ganyan, sa mga pinagsasabi tuloy. natin, diba? Yan. We are not experts here. Oo Just naman, alam naman natin. pakilameras. Pakilameras. Concerned citizen, ko naman. Hindi naman pakalamer. Concerned citizen. Iba ng term. Pinaganda. Iba lang term. Pinaganda pa eh. Ganun. Pinaganda. Uy, ano And ba ba? this week, Wait yes, lang, yes. kasi hindi mo masyadong pinansin yung short hair ko. Kasi 'di ba from yung episode 4, long hair pa ako doon. Tas last episode, short hair na ako. Hindi mo pinansin. Parang medyo nakakatampo. Hindi ko napansin. Alam ko hindi ko napansin. Kasi, oo nga, hindi ko napansin. No? Hindi kasi, oo nga, no, nag-start tayo ng podcast Na ng long season na hair. hindi ka nagpag-open. Oo, Ano? kasi Okay. New Year, New You. New Hello, the short hair again. oo. Pero tsaka may isa pa ako napansin dito Hindi, sa at saka, Zoom. Wait lang, may napansin pa ako dito sa Zoom. Para ako nag-powder. Para ang puti. ganda. Hindi. Ang pangit kasi. Parang ang puti-puti ko masyado. Parang, uy, ano ba? Hindi ito yung totoo kong mukha. Marami nang bago dito sa Zoom eh. Biglang nag-zoom siya mag-isa. Then before talagang ano lang tayo eh. Isang Stable lang frame lang siya. talaga. Oo. Stable. Hindi ko alam kung magugustuhan ko or May sarili hindi. siyang buo. Kasi kapag mag-zoom, Well, parang let's see. ito yung, ito yung nag-zoom feel ko. At least ikaw wala. Talagang okay lang ang ganda ng shape mo. Sa akin, pag zoom, parang ito yung buong space sa baba. Parang ito. Ano lang yan, angle lang yan. And ang Kaya, may advantage yun naman kasi ako kasi syempre mahaba ang baba natin. Parang di mo hahalata. parang mas gusto ko yung mahabang baba, Bessie. Kasi yung grabe Kesa yung doble. Oh. Totoo din. Ano ba yung Okay. tanong? This week marami Ano tayo. na mga? Kaya this week kasi marami tayong parang halo-halo itong mga pinagtatanong nila sa atin. And Oh, syempre di. kailangan nating umpisahan. Pag-umpisahan natin dito sa medyo makapagdamdamin. Paano ko Oh, ba tatratuhin yung taong who used to be my best friend? uy, grabe naman yan. Parang, grabe, hindi natin ito pa Charot. Oe. Si Oe. Parang, Hindi natin alam to. ang hirap. Paano, depende yun eh, kung paano nag-end yung, friendship. Kasi kung pangit nag-end yung friendship, edi wala, dead ma, di ba?
kung okay lang naman, kung parang na-outgrow niyo lang yung isa't isa, talagang bigla na lang walang pansinan, 'pag nagkita kayo, 'di casual kasi parang meron naman kayong pinagsamahan ng tao, best friend mo yun, tsaka maraming secret na alam yun sa'yo. Kaya kung ako So, sa'yo, huwag treat kang ano her dyan. treat her or him right, 'di ba? 'Di ba? Pero Pero, gano'n lang, parang casual lang, ay hindi pala casual, civil, gano'n. 'Di ba? Hindi mo kailangan magpaka-plastic na parang since naging best friend mo siya, 'pag nagkita kayo, ang treatment mo sa kanya eh parang, close ulit, ganyan, 'di ba? As in maging respectful ka lang, whatever yung ways na nag-end yung friendship ninyo, gano'n. pero Pero ako naman, siguro for kung me, masyadong mabigat yung ginawa niya sa'yo, Rita, talagang inagawan ka ng ano, 'di ba, boyfriend minsan, 'di ba gano'n? 'Di ba minsan gano'n yung nangyari ano, yun. oh, 'di ba? Minsan gano'n yung, reason kung ba't nag-e-end yung friendship, 'di ba? Eh, di 'wag mo na lang pansinin, gano'n. For you din naman yun, for your peace of mind. Pero, so yun, tama si B. Tama si B sa sinabi I niya na know, always. talagang it Charot. depends. Ang tawag dito, it depends kung paano nga talaga nag-end yung friendship niyo. Gaya ng sabi ni B kanina na talagang talagang kailangan mong isipin kung paano nag-end yung friendship niyo. Kasi pag hindi maganda, mahirap mong pakisamahan ulit yung tao naging best friend mo. Diba? Pero pag yung gaya nga nung nasabi niya din kanina na-outgrow niyo lang yung isa't isa, I guess there is still chance to go back to how you used to parang mag-bond before, but it will take time. Diba? It will Mm. take time because you both have to realize what happened. And you both have to make each other understand what really happened. Mm. Why the friendship ended because of the situation na nangyari sa inyo, na na-outgrow nyo lang yung isa't isa, di ba? And I guess with that, if yung friendship nyo is nag-end ng ganon, um, kaya nga nasabi ko kanina, kailangan nyo lang talaga pag-usapan. And then that will be the start of something new or something better for the both of Mm. you, di ba? It's maybe it's really the end. At least you will end it in a better way, di ba? Not just the ending because that's you outgrow each other, di ba? Mm. Or it might strengthen your bond with each other. Di ba? Mm. So it depends. It depends. Yeah. Okay. Eto naman, paano ba mag-cut off ng mga taong di na healthy sa buhay ko? Patayin sila. Tsaka, Kagi. hindi. Hoy. Joke lang. Joke lang. Ano, for me, um, pag ganun, parang, ang lagi kong ginagawa is I don't um, make myself interested with them. And I don't want to connect myself with them. Diba? So, for me, for example, sa work ko, may isang tao akong hindi ko gusto, hindi ko pinipilit yung sarili ko or hindi ako nag-i-initiate to have a conversation with that person. Para alam na niya na yeah, there is a gap between two of you, di ba? Na para ma-stop na din yung pagiging toxic niyo sa isa't isa, di ba? At least magiging civil na lang kayo na okay, there is this person and I am here as well. Parang hindi niyo naiisipin na kailangan ko makipagplastikan sa tao to, na ganun. And um, mas makakabuti kasi sa sarili mo yun eh. Yung parang yung ilalayo mo yung sarili mo dun sa taong yun para maging healthy yung mental health mo. Maging healthy yung mental health mo. Kasi doon naman talaga yun eh, di ba? Yung interaction nyo kasi talaga yun naman yung trigger sa mga negative thinkings and overthinkings na sa buhay mo, di ba? Na, oh my God, this person parang ang dami-dami mo lang iniisip habang
nakangiti ka sa kanya, ang dami-dami mong inisip sa utak mo na sana hindi na dumating yung oras na to na ganun ganun. At as much as possible, ikaw ang lumayo dun sa situation mo. Mm. Cut, Totoo. cut them off. So, paano ba mag-cut off? Ako paano ako mag-cut off? Hindi nila ako namamansin. Kahit na ina-approach ako, hindi ako namamansin. Hindi ko sinasabing tama yun. Baka nga mali pa yun eh. Pero kasi yun yung way ko, na nagka-cut off ako na hindi na lang ako biglang namamansin. Hindi naman ako nang-unfriend or nag-unfollow. Siguro pwede, minsan. Pero hindi na lang ako nagbibigay ng the same energy, ng time dun sa tao. Ganun. And nasa tao na yun na parang hindi, meron, ako kasi confrontational ako. Pero, Hmm. meron din times na hindi na para i-confront yung tao. Ganon. Katulad ng sinabi mo, kunwari, parang may ginawa siya sa aking masama. Alam mo na yan eh. Alam mo na yung ginawa mo sa aking masama. Hindi na para i-confront kita or hindi na para sabihin, i-inform pa kita. 'Di ba? Hindi na lang Mukha kita, sa'yo. oo, hindi na lang ako namamansin, ganon. Tapos mafe-feel mo na rin yun na parang hindi na kita gusto sa buhay ko. Parang ganon. Ganon ako mag-cut off. So, ikaw, kung saan ka parang magiging at peace, parang siguro mm, mas better sa'yo na kausapin mo muna siya before mo siya i-cut off or i-cut off mo na lang siya bigla nang walang confrontation. Depende sa'yo. Ganun. Pero, make sure na pag kin-cut off mo, talagang consistent ka. Hindi yung parang cut off mo ngayon, tas sa next close ulit kayo. Baka ma-confuse yung sarili mo. Ma-confuse din yung tao na, ano ba to? Ano bang relationship namin? 'Di ba? Pero, and ano na, maganda rin naman, yung pagiging confrontational, hindi naman masama yan, to be honest. Lalo na kung gusto mo lang namang magkaroon ng peace of mind. Mm. Parang gusto mo lang ilabas eh. For the very last time, gusto mo lang ilabas yung nararamdaman mo towards that person na ito yung nararamdaman ko sa'yo and this we should stop our connection with each other. Diba? Parang hindi na tayo ma-stress pa sa isa't isa. Truly. Oh So, yeah. depende sa'yo yun. Sabi nga, mental health mo muna yung unahin mo. True. And then next question is how to handle things that falling apart. Crazy, pa 13 na ako, still wondering my purpose. Oh my God, how to handle things that is falling apart, no? Ganun. I-weigh mo kung importante ba yung bagay na yun. Kasi 'di ba, sabi nga nila, parang sometimes yung may mga bagay na hindi nag-work out because hindi talaga para sa'yo eh. Parang life will give you a lot of reason para hindi mapasa'yo yung isang bagay na pinagtatrabahuan mo or na gusto mo, ganun. Bakit nagfo-fall apart? Baka hindi para sa'yo yun. Or gano'n. So, i-weigh mo. Pero kung talagang gusto mo yung bagay na yun, 'pag nagfo-fall apart, siyempre, ibahin mo yung strategy mo on handling that. For Mm. example, hina-handle mo yung career mo na parang, ano ka lang, relax ka lang, gano'n. Parang, tas nagfo-fall apart yung career mo, eh gusto mo yun. Gusto mo yung career path na yun. So, you have to work it out in a way na parang hindi mo pa nagagawa. Parang you have to go beyond dun sa akala mong alam mo lang, kaya mo lang gawin, gano'n. Parang exert extra effort, gano'n. Pero kung hindi naman siya masyadong parang nagfo-fall apart, pero parang wala ka namang masyadong nararamdaman, hindi ka naman nasasayangan, I think you have to just let go, 'di ba? Baka hindi para sa'yo yun. Siguro you have to, let it go and hanapin kung ano yung para sa'yo, gano'n. Para hindi ka na alam mo kasi parang sabi mo nga dito pa-30 ka na, siguro isa sa ma-advice ko sa'yo is 'wag ka mag-waste ng time dun sa alam mo yun, minsan kasi masyado tayong nagwa-waste ng time, ng energy sa isang bagay na parang, bakit ito ulit-ulit natin ginagawa pero parang hindi nagwo-workout. Siguro it's time to let it go and then Detach look, it. 'di ba? So, hindi tayo para mag-waste ng time. Pag trentahin, parang, oh, next, parang gano'n eh. Mapa-career, mapa-love life, alam mo yun. Kasi, konti na lang yung energy na meron tayo. So, ibigay mo na yung energy na yun dun sa worth it.
Kaya i-weigh mo muna kung worth it yung bagay na yun na nagfo-fall apart. Hmm. Well, for me, ang gusto kong sabihin doon is uh, finding your purpose. I think it will eventually come out eh, diba? You don't have to find your purpose because your purpose in life will eventually come out as time goes by. Because ang purpose mo sa buhay is kung saan ka masaya, diba? Mm. Kung saan mo nahahanap yung happiness mo sa buhay. And that will eventually come out as long as na ginagawa mo talaga yung mga gusto mong gawin para sa sarili mo na hindi nakakasagabal o nakakasira ng mga tao na sa paligid mo or ng paligid mo itself, di ba? Mm. And yung mga nagfo-fall apart ng mga bagay-bagay sa buhay, that's part of life eh, di ba? So you have to learn from that. The only way to handle that is to learn from that things and to know your next steps, di ba? Gaya nga nasabi ni B kanina, you don't have to stay in that situation. Lalo na kung hindi naman nag-work sa'yo and you've been trying for several times na ginagawa mo na yung kung ano-ano mga bagay-bagay pero hindi pa rin nag-work, then I think it's time for you to move on to another goal in life. So yun, kailangan mong wag mong i-waste yung oras mo sa mga bagay-bagay na hindi nag-work. Diba? Parang kasi sabi mo nga 30 ka na, gaya namin, nasa 30s na kami. Parang kumbaga, we have to make sure that everything is working for ourselves, diba? Na ito na yung oras para i-build mo yung sarili mo. Actually, late na nga ang 30s to build yourself, eh, di ba? Your career, your purpose in life. It's almost late, but not too late, di ba? Pero don't waste your time kasi hindi naman natin alam kung mangyayari bukas. And it's better to make yourself happy all the time, di ba? Kung magdedwell ka kasi dun sa mga bagay na hindi nag-workout para sa'yo, parang you're just wasting your time. Diba? Ako naniniwala ako dun na God always have a purpose for you. And God always have a better plan for you. So if you think that your plans for your life is not working, then surrender yourself. Na guide na i-guide ka niya sa path na dapat mong tahakin and sa mga plano niya sa buhay mo, diba? Huwag mong ipilit kumbaga yung mga Ayun. bagay. Ayun, wag mo ipilit. That's the term. Wag mo ipilit. Kasi, Okay. parang nature naman na kasi natin yun, na as a human, na parang, ipipilit ko to kasi ito yung gusto ko. But it's not for you eh. Sayang lang yung oras. Parang nakakasakit naman itong next question. Kaya nga eh, parang sabi ko from yun, masyadong mababaw yung yung paano ba to. Ito yung tanong na sobrang hirap para sa akin. Dito sa season na to, ito yung feel ko mahirap sagutin. So, ang taba ko, pero ang sarap kumain. Paano ba to? Ito nauna na ako kasi alam ko namang kailangan mo talagang pagnilay-nilayan kung paano ba to sasagutin. Mm. Ako, masarap kumain, yeah. But of course, as we age, di ba, parang may marami ng bawal, marami ng mga kailangan natin maging health conscious. I think you have to go with that mindset na we have to be health conscious Mm. para tumaba ka. Masarap diba kumain? There are a lot of healthy na foods na 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 masarap. na masarap, di ba? So you have to actually sa ano na rin eh, balance yung decision in life. Kumbaga na, okay, ay mataba ako, taba ko, pero masarap kumain. Then I have to go with that healthy food na masarap, di Mm. ba? Kasi maraming masasarap naman talagang pagkain na nakakapagpataba sa atin. But there will always be an option eh. Ano lang naman kasi talaga yan, decision. Nasa decision mo sa buhay kung paano ka talaga. Kung paano mo i-handle yung katawan mo. Di ba? Ako kasi, nafe-feel ko naman na mataba ako. So parang
for the past 2 months, talagang nagano ako eh. From white rice ako. From white rice, nagpalit ako to brown rice. Totoo, hindi ako nag-joke. Tapos sa Alam work, hindi ko. na ako masyadong kumakain. Sorry, sobrang babaw ng kaligayahan ko. Okay. Iba yung may intrusive thoughts ako. Okay, tapos. Tapos yun, kailangan, decision mo sa buhay talaga yan eh. Di ba? Ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. Di ba? Kasi kahit naman sabihin ko na, oh, B, magpapayat ka naman. Di ba? Parang mas masakit pa nga Oo matanggapin nga. sa, Bakit mas mo ba? masakit namang matanggapin sa ibang tao, di ba? So Mm-mm. parang ikaw lang mabibigay sa buhay mo niya. At saka yun nga, parang always opt to the healthy side of lifestyle. Kasi tumatanda na. True, true, true. So, sabi niya ang taba ko. Ang masasabi ko ako din. So, ang sarap kumain. Oo, agree naman Ito ako pa eh. sa'yo. So, paano ba ito? Sabay tayong magtanong at maghintay ng mga kasagutan. Hindi, agree ako doon. Agree naman ako sa sinabi niya na nasa lifestyle mo kasi yun eh. Sometimes, ang hirap kasi i-control. Lalo kapag alam mong na fulfill ka. Alam mo yun? Nasa-satisfy ka. Sarap kumain. Ang lifestyle ko dati is kapag nagka-crave ako ng any fast food, bibilihin ko. Tapos Mm. ano yung lifestyle ko? Ano lang, work, kain, tulog, work, kain, tulog. Wala talagang exercise. So I think para maging fit ka pa rin dun sa maging fit ka, even sina-satisfy mo yung mga cravings mo, magdagdag ka ng something na parang magbabalanse dun sa lifestyle mo. Like for example, sa last episode na share ko na ang resolution ko is at least magkaroon ako ng 5,000 walks, 'di ba? Kasi sa totoo lang, sa work ko, 1,000 walk lang talaga yun everyday. Minsan hindi pa nga umaabot kasi sasaka sasakay kasi pagka ang gagawin mo mag-e-elevator ka. Paglabas mo may sasakyan na. Pagkalabas mo andiyan na agad yung office. 8 hours kang nakaupo, konting lakad lang para sa microwave mo. Kakain ka. 'Yun lang yung exercise mo. Pag-uuwi Microwave, ka, microwavable pa ang pagkain mo. kakain. Pag-uwi mo, ganun pa. Sasakay ka, tapos tulog, wala talaga. So, para may balance, magdagdag ka ng something activity. Gano'n. Alam ko sa Physical. sarili ko ha, na ang hirap kasing i-control talaga pag masarap yung pagkain. Alam mo yung pag nasa harapan mo na or pag ini-imagine mo na, oh, parang ang hirap mag-say no sa sarili mo. So, kung nahihirapan ka pa dun, nasa stage ka na nahihirapan ka mag-say no sa sarili mo, add something na makakapag-balance. Like yung walking, gano'n, 'di ba? So, Totoo step din. by step, hindi mo kailangan biglayin yung sarili mo na, oh, kailangan may ganito ka na, at kailangan ito na yung um, diet mo, gano'n. Alam ko mahirap, but you have to do it. Kasi nga, tumatanda na tayo and health is wealth. So, step by step lang. Easy, easy. Easy. Easy peasy. Well, hopefully, masabayan mo siya. Masabayan mo siya. Yes, let's Ako go. din naman. 10,000 walks. Let's go. 10,000 bucks. Then, next dito, sabi niya is, paano ba pagkakasyahin ang energy sa maghapon? I am in my mid-30s at parang hindi matapos-tapos ang gagawin sa araw-araw. Okay. Paano ba 'to? Ano ka ba, nanay ka ba? Kasi kung working mommy ka, sobrang hirap niyan. Kasi nakikita ko yan sa kapatid ko. Pero bilib ako sa kanya kasi nagagawa niya naman yung responsibility niya. Pero alam kong pagod siya. Alam kong nazi-zero energy din siya, 'di ba? So siguro, maganda na meron kang mapagkakatiwalaan na tao for yung mga iba mong stuff na gagawin. For example, single ka, ano ba naman yung magpa-laundry ka na lang? Ano ba naman yung 'wag ka na magluto, bumili ka na lang sa ano, karenderya para mabawasan yung mga mo. Kasi yung chores, household chores, malaki talagang bagay ang nakakaubos ng energy yan, 'di ba? Kasi whether you like it or not, kailangan mo maglinis, kailangan mo magligpit, kailangan mo magluto, kailangan maglaba, 'di ba?
Pero yung mga yun, siguro umpisan mo dun kung ano yung pwedeng mo mabawas. Pero kung working mom ka, ano na lang siguro, ask for help na makakapagpabawas ng mga responsibility mo sa chores, sa baby mo, if meron, gano'n. Hmm. Kailangan mo talagang, yun talaga yung reality eh. Dun ka na sa mas kung ano yung magiging, Convenient. oo, kung saan ka mas magiging convenient. Kung ano yung, tama ba yung statement ko? Oh, whatever. Yun, basta nagkakaintindihan tayo dito. Tama yun. Oo. Ano ba naman Tama yung yun. pay for a little convenience, sabi nga nila. Ako naniniwala ako dun eh. Kasi, um, kapagka nagawa mo yun, may yung energy mo, pwede mo pang dalhin sa iba pang bagay. Limited time. Ganun. Tsaka hindi ka pagod, di ba? Yun mo yung game natin. Hindi pagod, di ba? As trentahin, parang mas hindi ko kaya yung sakit ng likod. Totoo yan. For me, I think it's a matter of time management. You Mhm. have to manage your time, lalo na kung working mom ka, gaya ng sabi ni Vic kanina. Sa parang kumbaga, i-manage mo na kagad eh. Kailangan mong iplanuhin day by day kung ano yung mga uunahin mong gawin para alam mo kung ano yung priority mo bukas or sa araw na to. And pagdating naman sa work, ako naniniwala ako na kailangan mong tapusin yung pinakamabilis na tapusin yung task. After mong matapos yun, at least, nabawas mo na yung mga yun eh. Yung mga easy peasy na mga trabaho dyan sa trabaho mo or task dyan sa trabaho mo. Then eventually, mauubos na yung energy mo dun sa malaking task talaga. And feeling ko naman hindi naman siya yung all the time na mahirap talagang i-handle yung task na yun, di ba? And hindi naman tayo siguro bibigyan ng mahirap na task every day sa trabaho. Although may mga ganong trabaho din naman. But ayun nga, time management, I guess. Kasi, lalo na, alamin mo rin yung sarili mo kung working mom ka or single ka man. Pero alam mo naman sa sarili mo na at least hour, mahina na yung energy ko. So, kailangan mong isipin kung saan mo ba ilalaan yung energy na marami kang, saan mo ba ilalaan ang task yung marami ka pang energy. Diba? So, kailangan mong tapusin yung mga kailangan tapusin pag marami ka pang energy. Para ano na lang, parang si BB4, di ba? Parang isang oras na naghihintay. Ano? May mga ganun. Di ba yung ganun, yung isang oras pa yung work mo. So, wala ka ng task na gagawin. So, yung naghihintay ka Ah, lang. oo, So, hintay na. nasa-save mo yun. Laro-laro, gano'n. Naglalaro Laro-laro. ko ng Ako naman, ako naman, ganun din naman ako sa talk. work. Ako, tinatapos ko din talaga lahat ng kailangan kong tapusin before ako yung mag-bunging. Oo. Ganun din naman ang sinasabi ko sa mga coworks ko na as much as possible, tapusin niyo lahat ng trabaho niyo para hindi kayo aligaga na 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 matapos yung mga bagay-bagay kasi inulan niyo yung pagpapahinga niyo or whatever. Ako Mm. kasi naniniwala ako sa ganun eh, yung paburi mo na yung sarili mo para minsanan yung pahinga. Totoo 'yan. Hindi Ang yung sarap kaya nun. paputol-putol yung pahinga. Ang sarap pa Oo. din nun yung papahinga ka na kasi parang, worth it 'tong pahingang 'to, parang gano'n. True. So Okey, yun. eto naman, talagang iba-iba talaga ang mga hinaing ng mga chatters natin 'no? Paano ba maglaba? 30 minutes na ako kuskus, andun pa din yung stain, may color safe, tas breeze. Andun pa din yung stain, may color safe, tapos breeze 10 kamay. Sobra hindi ng stain pinababayaan ko ng pagod na ako. Paano ba mabuhay? Ala ko naman. Kawawa naman siya. Personally, hindi ako marunong maglaba eh. Oo. So parang hindi ko masyadong alam kung paano matatanggalin yung stains. So parang kung pumunta ka sa YouTube, tanongin mo sila or Hindi, sa ikaw. Google, Oh, hindi ka tanongin mo sila. marunong maglaba. Pag may stain yung damit mo, favorite na damit mo, ano gagawin mo? Hayaan ko na. Hayaan ko na siguro. Tapon na lang. To be honest, to be honest, yung mga damit ko, may mga stains. Kasi hindi nga ako marunong maglaba.
So Mm. parang ang ginagawa ko, parang yung ginawa niya na may sabon, may breeze, may stain remover. Sinasabay-sabay ko lahat yun sa washing machine. Eh Mm. yung washing machine naman kasi dito ano eh, yung parang automatic. So parang Mm. lahat na nandun na. Mm. So yun, ganun lang. So kung nag-stay man yung stain doon, edi sa susunod na laba ulit, tanggalin na. Ganun ako, to be honest. Hindi talaga ako yung naglalaan ng masyadong madaming oras sa ganung mga bagay. Mm. Kasi alam ko naman may mas mga importante pa. Although, gaya nga ng sabi mo kayo, baka naman favorite shirt na yun or napaka-importanting damit yun na kailangan niya suotin sa napaka-importanting din, okasyon. So, I guess, ipaano mo na lang, pa-dry clean mo na lang, or ipa-laundry mo na lang para sila na mamroblema Sobra. para sa'yo. True. Oo, magagawa naman. May mga chemical Diba? naman sila sigurong ginagamit. True. Well, isipin mo yun, 30 minutes lang nasayang na Mm. oras sa'yo kasi nilalaban mo yung na-stainan na yan. Diba? Ang mahirap dyan, baka hindi sa kanya pa yan. Ayun lang. Baka Hiniram lang niya. kasambahay pala siya. Ah, Kasambahay pala kasabay siya. pala Tapos siya. yung boss niya masyadong stricto sa mga bagay-bagay na ganyan. Kasalanan niya kung paano na-stainan yun. So, yun talaga. Ang mahirap Yun din. lang. Ang, Wala. ang Umamin na lang pinaka-solution siya. lang talaga dyan, go to the experts Yeah. sa mga laundry. Diba? Oo. Sabi nga nila, Gaya, kung gaya nga meron ng sabi mo namang pwedeng kanina. mamroblema, sila na lang. So, hindi, saka yung gaya nga ng sabi mo kanina, it doesn't hurt to pay for convenience. Mm. Ako naman, to be honest, hindi rin ako marunong magkuskus na laba. What a shame. Pero kasi hindi naman na tayo kasi nabuhay na pinapakuskus. May washing na rin naman nung age Pero, natin, 'di ba? yung pinaka, Oo. Tapos, ayun, ako naman, kapag meron mga stain, pambahay na agad. Hindi na rin hindi na rin masyadong nag-iisip pa. Na parang, na-stainan, pambahay na lang. O, 'di ba? At least magagamit mo pa rin, hindi pa rin sayang. Gano'n. So, pero, paano ba? Ayun nga, parang kung hindi mo na kaya, i-ano mo na, ialay mo na, tapon mo na. Hindi, lumapit ka na pasadyo mo. sa, sa Diyos na. Hindi, i-ano mo na, humingi ka na ng tulong sa mga laundry shop, ganyan. Or meron kasi talaga mga situation na parang hopeless na talaga. So, siguro tanggapin mo na lang, gano'n. Na hindi mo na maalis yung stain. Ganun. Ipambahay mo na yun. Ipambahay mo na Gaya lang nga ng siya. sabi mo. Oo, at least magagamit mo pa din, di ba? Pero, Ayun. ay, nako. Grabe naman ito pinagdadaanan. Kasi 30 minutes ko lang. Nagkuskus yun. Baka naman sugat-sugat na yung kamay mo dun kakakuskus mo. Diba? Huwag mong pahirapan yung sarili. I cannot. There will always, there will always be an expert. Diba? Mm-mm. So last question for this episode. Sabi niya, paano magkabit ng window blinds mag-isa? Alam, alam mo, gusto ko na rin mag-window blinds. Actually, may window blinds So, kami sa Qatar, 'di ba? Gano'n-gano'n lang. Hindi siya high maintenance na kailangan mo labhan, gano'n. So, paano ba magkabit? Hindi ko alam. Ano ka bakit naman ito ang paano mo ba sa buhay mo? Tapos, ha, 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 parang nangaasar pa siya dun sa no? Hindi, may YouTube oh, naman. Magkabit ng window blinds, mag-isa. May Windows, may YouTube naman, tsaka siguro may common sense ka naman, 'di ba? Na kung paano mo ikakabit yung mga 'di ba? Aralin mo na lang, gano'n. Ay, ito naman, nagtanong pa eh. Hindi, syempre, malay mo hindi lang naman din siya or malay mo tayo din, 'di ba? Pagdaanan din natin siya in the future. So, kung ako mapupunta sa sitwasyon na magkakabit ako ng color blinds tuloy sasabihin ko, ng window blinds mag-isa, mag-YouTube ako. Gano'n. At saka, or Google, diba? Google, gano'n. For sure, meron naman na diyan lahat naman. TikTok. Actually, mas nagti-TikTok ako kaysa Google eh. Kasi at least yun, may video pa. May tutorial na, 'di ba? Ah, TikTok over YouTube. that's why. Kasi kapag TikTok, direct to the point, yun na. Hmm. Pag YouTube kasi Sa masyadong bagay sa madami YouTube kasi pang ang dami pang, kasi stock. 10 minutes dapat talaga. Oo, 8 minutes. Minimum 10 minutes talaga dun. Ay, 8 Mm. minutes.
Mhm. Oh, ikaw? Sa akin naman, feeling ko naman, may instruction eh, di ba? Meron naman siguro instruction yan from the company kung saan mo binili yung window blinds na yan, di Eh, ba? pag Shopee So parang minsan wala. tuturuan ka lang, really? Kahit sa packaging wala. But Minsan. nevertheless, sabi nga ni B kanina, may YouTube naman na pagpapanood kung paano ikabit yung window blind na yan. Mm-mm. And gaya nga rin ng sabi namin kanina, ask help from the expert, Expert. di ba? Yes, wag mo pahirapan yung sarili. Lalo na kung may means ka naman na magbayad, go for it, di ba? Pero syempre, kung wala kang means, then go for the free one, YouTube or TikTok or Mm-mm. Facebook, di ba? Kung saan ka makakamura, doon ka, di ba? Pero huwag mong pahirapan yung sarili mo. Mahirap na nga ang buhay dyan sa Philippines, pahirapan mo pa yung sarili. Hindi Huwag na ka nang, para. huwag ka nang, huwag ka nang hindi na para dagdagan mo pa yung pasakit sa buhay mo na Mm-mm. ginagawa sa'yo. So yun, di ba? Ayun. So, ang Always ask for pinaka... yeah, Hmm? yes, So, ang yes. pinaka-highlight, ang pinaka-highlight ng episode ang pinaka-highlight ng episode na to is, wag mo nang pahirapan talaga yung sarili mo. Doon ka na talaga Yes, sa, ano mo yun, kung pwede naman may madaling way, doon ka na lang. true. Yun. May And option naman. another thing, convenience talaga sa buhay din. Diba? Mm-mm. Masyado ng magulo ang buhay, mahirap ang buhay para pahirapan. Mm. At saka compared sa other episodes, parang sobrang bigat na mga other episodes. And itong mga 'to, hindi ko naman sinasabi na 'wag niyo ng problemahin. Sige, puwede mo namang problemahin, pero 'wag na para mag-spend ka ng 30 minutes sa alam mo 'yun, sa Yeah. isang hopeless na bagay, gano'n. Um, Kasi yung energy yeah, natin, yung oras natin, for sure may mas better pang, um, pagkagalit. paggagamitan dun. Yeah. Ayun. So Eh, yun. nakakatuwa kasi Yeah, eto naman medyo lighter naman 'to, true. etong episode na 'to. Parang True. niloloko lang ata tayo Yeah. ng mga chatters. Nagkakalokohan na tayo. Hindi. Hindi. Pero may mga sense naman. May mga sense naman Mm. yung mga question nila. But, yun nga, parang kumbaga, common sense na lang din naman talaga yung, Mm. yung solution dyan. Pero Mm. parang sa episode nga lang na to, ang pinakamabigat is yung yung first question talaga. Pero yeah, yun. Mm. Huwag mo na pahirapan yung sarili. Kung saan Ay, ka, kung saan ka comfortable, and kung saan ka may convenience, doon ka. mm. Tsaka realization lang na may mga problema talaga tayong kailangan parang puwede pala nating piliin kung ano yung puwede nating problema. Alam mo True. yun, yung parang yung mga first episodes, gano'n, parang okay, understandable na puwedeng problemahin. Pero itong mga 'to, okey, puwede mong problemahin for ano lang, a little time. Gano'n. Huwag ka nang mag-dwell pa din sa problema. Oo. Tsaka ano lang, So yun, madali lang siyang solusyonan, true. gano'n. Gamitin mo lang yung utak. Gamitin mo lang yung utak. Yun nga, at saka Ayun. yung sinabi nga natin kayo na seek help from the experts. Yeah. Para hindi ka na mahirapan. Yes. But still, Yeah. thank you so much sa mga chatters natin na nag-send ng mga paano ba 'to. And, uy, puwede pa kayong mag-send ha, tsaka puwede kayong sumagot sa mga paano ba 'to nila. Yes, diba? And syempre, para masagot nyo at mapakinggan nyo pa ang aming mga previous episodes, you have to follow us on all our social media. Sa Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, and Instagram, The Crucial Podcast with PNP. Uy, tama siya. Ayun. And yun nga, sabi ko, comment lang kayo or message lang kayo sa mga socials namin or sa AO or sa email namin na tgcpodcast.ph@gmail.com. Tama. Ayun. Tawa din ako. At saka wait Tama. lang, may gusto lang pala akong i-share Naka-address. sa'yo. Alam Yeah. mo ba na dito pala sa Philippines,
yung mga taxi drivers, jeepney drivers, and even yung mga ano, mga personal vehicles, yung mga Hmm. nagda-drive na ano, personal nila. Nakikinig pa din sila ng mga ano, ng mga radyo. At nakikinig din sila ng mga podcast. Kaya parang isa din sa resolution ko, idadagdag ko lang na pwede pa ba magdagdag? Ano pa? Or late na. Hindi. Bagong, ano pa lang naman, first month pa lang. Hindi na mas maging relatable kasi maraming pwedeng makinig. Ganon. So, gusto ko maging relatable pa. Ganon. You are. Tata You are oo. really. You are Hindi really. mo. Nagpakit na lang. Para maging relatable, nagpakit na lang. Ayun. Okay. Yes. So yun, mga So, chatters. see Maraming you maraming again. salamat again. Yeah. See you again on our next episode. Yes, more paano ba to? Bye-bye. Thank you, A. Bye. Thank you, B. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.